Totoo nga ba ang mga UFO o ET? Kung ganun ang mga deboto ba ng Diyos ay nagkaka-interes din naman sa kanila? Ikalawang bahagi, konklusyon. Isang PowerPoint video na paghahandog. Ako po si Herschel Bubo Tolentino, na kilala rin bilang si Bala Krishnadas, ay ang inyong tagapagkwento na may paglalarawan. Katulad niyon, ang may katawang mga buhay na nilalang sa makalangit na mga planeta matapos ang mga good karma na kanilang naipon mula sa kanilang mga nakaraang buhay ay nagamit na, nasaid na, sa gayon, bokya na naman sila. Sila ay mamamatay, iiwan ang kanilang makalangit na mga katawan at ipanganganak ng muli sa mga gitnang planeta tulad nitong daigdig. Pero sa pagkakataong ito, makikita rin nila ang kanilang mga sarili sa mababang uri ng buhay, hindi tao. Kanila nang malilimot kung sino, ano sila dati, at unti-unting susulong mula ganito hanggang sa ganoong susunod na buhay. Mula ganitong katawan hanggang sa ganoong susunod na katawan. Mula mas mababa hanggang sa mas mataas. Sakali, paglaon ng panahon, sang araw, makakukuha rin na sila ng katawang tao na naman. Ang tawag rito ay ang pagkapapalipat-lipat ng kaluluwa sa iba't ibang katawan o simpleng reinkarnasyon. Hindi ito yaong ang katawan ay nag-e-evolve o umaakyat sa hagdan ng ebolusyon. Hindi. Narito ang teorya ng ebolusyon ni Charles Darwin. Ang kaluluwa, ang kanyang kamalayan ay yaong nag-e-evolve o umuunlad. Kasama na rito ang kanyang mga ninanais, material desire, at karma. Ang mga ito ay ang naglalaman ng kanilang tadhana, ang susunod na nakondisyon nilang buhay, ang kanilang susunod na katawan. Sa mga Veda, ito ang sinasabi, para sa isang kaluluwa, walang kapanganakan, wala ring kamatayan, kailanpaman. Hindi siya nagiging, at hindi rin siya hindi na magiging. Siya ay hindi ipinanganak, siya ay walang hanggan, tuloy-tuloy lamang ang kanyang pag-iiral. At siya ay ang pinaka-kauna-unahan. Siya, ang kaluluwa, ay hindi namatay kapag ang katawan ay namatay. Bhagavad Gita 2:20. Kaya't sa bandang huli, matapos ang ating napakaraming beses ng ipanganak, tayo, ang kaluluwa, ay ipanganganak ng muli sa anyong tao. Pero sa anyong tao, anyo na to, kapag hindi natin sinamantala o sineryoso ang napaka-pambihirang oportunidad o pribilehiyong ito, ibig sabihin, tayo ay nag-iisip o umaakto pa rin parang hayop na ang ating interes lamang ay
ang kumain, matulog, makipag-sex, at makipag-away, tayo ay lulubog muli sa isa na namang mababang uri ng buhay. Ito ang realidad ng ating sitwasyon. Tayong lahat na nakondisyong mga kaluluwa ay napapailalim sa ganitong kalagayan. Ang material na mundong ito ay hindi paraiso. Hindi ito palaruan na inilaan para sa ating kasiyahan. Ito ay mundo ng pagdurusa, mundo ng kamangmangan, mundo ng kamatayan. Yaon ay isang maling palagay na kapag narating na ng isang nilalang ang katawang tao, hindi na siya maaaring ma-degrade pa. Pero sa totoo lang, kahit sino pang nasa mataas ng material na kalagayan ay maaari pa ring paulit-ulit na malaglag sa anumang uri ng buhay kapag siya ay hindi maingat. Ang tawag dito ng ibang mga relihiyon ay impyerno. Iyon ay impyerno nga naman talaga dahil sa ganitong kalagayan, ang mababang uri ng buhay na to, ang mga buhay na nilalang o espiritong kaluluwa, mga kislap ng Diyos, na ito ay wala man lamang kamalayan sa Diyos na posible lamang sa anyong tao. Sa madaling salita, ang impyerno ay isang kondisyong walang kamalayan sa Diyos. Ang ating mga ninanais ay natutupad batay sa ating karma. Ang ibig sabihin ng Sanskrit na salitang karma ay gawa o pagkilos. Yan nga, kung ano man ang ating ginawa, mabuti at o masama, mayroon itong katugma at kapantay na balik. Ito ay ang kaparehong prinsipyo na itinuro ni Moises at ni Jesus sa Biblia. Kung ano man ang iyong itinanim, siya mo ring aanihin. Ang ibig rin sabihin ng salitang karma ay tadhana. Sa anyong tao, ang isang persona ay maaaring humiling, maghangad o magkandarapa upang maging gwapo, maganda, mayaman, malusog, sikat, matalino, maraming talento at bantog. Pero kapag ang kanyang magagandang karma ay hindi naman ganoon kasapat, ang kanyang mga ganitong ambisyon ay hindi naman maaaring mangyari. May mga istorya tayong alam na may mga tao na sumubok ng ganito, pero hindi naman nila natupad ang kanilang mga ganitong mga layunin. Sa mga Veda, ito ang sinasabi. Bilang natatakpan ng modo ng kamangmangan sa material na kalikasan, ang buhay na nilalang, kaluluwa, minsan ay lalaki, minsan ay babae, minsan ay alanganin. Minsan ay tao, minsan ay bathala, minsan ay ibon o anumang hayop at iba pa.
taong lalaki, taong babae, halaman, pinaghalong lalaki at babae, ibon, daga, anghel, hiwata o bathala, iti o ibang nilalang, sa ganitong paraan, siya lamang ay naglalaboy sa loob ng material na mundo sa kanyang pagtanggap ng iba't ibang klase ng katawan. Ito ay nangyayari sa ilalim ng impluensya ng mga modo ng kalikasan. Srimad Bhagavatam 4:29-29. Para itong nasa gulong. Minsan, tayo ay nasa itaas, minsan, naiipit sa ilalim, paulit-ulit lamang. Parang wala na tong katapusan ba? O kaya parang si Sisyphus ng Griyegong alamat. Paris nito ang buhay na nilalang habang naimpluwensyahan ng maraming pagnanasa ay naglalaboy sa iba't ibang species o uri ng buhay ayon sa kanyang tadhana. Minsan, siya ay mataas o nasa itaas at minsan naman siya ay mababa o nasa ilalim. Minsan, siya ay napupunta sa langit ng mga planeta, minsan sa impyerno, minsan naman sa gitnang mga planeta at iba pa. Srimad Bhagavatam 4:29-30. Pero, ang magandang balita ay, kaya nating kumawala mula sa gulong na to at mayroong subok na at inirerekomendang proseso para dito. Ang tao ay mas mataas pa kaysa sa mga hayop dahil maliban sa apat na mga kagawiang ito, kumain, matulog, makipag-sex o makipag-away, tayo ay mayroong ang ikalima, hindi lang apat. Mas mataas na talino, yaon nga, ang kakayanang mag-inquire tungkol sa mga spiritual na paksa tulad ng
Sino ako? Ano ang hangarin ng aking pag-iiral? Bakit ako nagdurusa? Saan ko matatagpuan ang tunay na kaligayahan? Mayroon bang Diyos? Ang pinakakataas-taasang Panginoon, Diyos mismo, si Krishna, ay sinabihan ang kanyang pinakamamahal na deboto na si Arjuna ng ganito. Mula sa pinakamataas na planeta, sa material na mundo, hanggang sa pinakamababa, ang lahat ng ito ay mga lugar na may kahirapan, kung saan ang paulit-ulit na kapanganakan at kamatayan ay nagaganap. Pero kapag ang isang nilalang ay narating na ang aking tahanan, o anak ni Kunti, kailanman ay hindi na siya ipanganganak pang muli. Bhagavad Gita 8:16. Ang sabi ng aking spiritual na guro ay, ang totoo niyan, ang material na mundong ito ay hindi ang ating tunay na tahanan. Tayo ay mga spiritual na kaluluwa at tayo ay walang hanggan. Hindi tayo karapat-dapat dito. Hindi ito yung ang tao ay pinarurusahan lamang. Ito ay isang paraan, isang sistema ng edukasyon. Kaya ang mundong ito ay itinaguyod ng Diyos upang ating malaman ng ano, hindi ito ang ating tahanan. Ito ang ating dapat matutunan dito. Tayo dapat ay umuwi na, pabalik sa kaharian ng Diyos, bumalik sa ating pinakakataas-taasang Ama. Sinabi to ni Jagadguru Chris Butler. Kung kaya't, ang mensahe na aking nais ipamahagi sa inyo ay ito. Ang ating sitwasyon sa kasalukuyan, ang ating katawan, ang ating kayamanan, kalusugan, haba o ikli ng ating buhay ay bumabatay lamang sa kung ano ba ang kabuuan na ating ginawa o nagawa noong nakaraan nating buhay. Kung ano man ang ating ginagawa sa kasalukuyan, material na gawain, mabuti man ito o masasama, siguradong ang mga ito ay ang magiging batayan kung ano ang ating magiging buhay sa hinaharap. Kung kaya't kapag hindi tayo pinapaboran ng magandang kapalaran ngayon, hindi rin tayo dapat mainggit sa iba. O kaya ay magagalit kanino man dahil hindi naman nila ito kasalanan. Hindi rin naman natin ito dapat isisi sa Diyos. Tayo naman talaga ang ganap na may sala rito. May isang popular na kasabihang, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ang pinupunto natin dito ay, ang lahat na to ay nasa ating pagnanais o desire. Ang Diyos ay hindi tulad ng isang baliw na scientist
na nag-eksperimento, sinusubukan yun sa ating lahat, sa bawat isa sa atin. Chinecheck, kinokontrol, binabalanse, nagmumuni-muni, tinatansya, tas inililista ang mga to, minomonitor ang bawat isa sa atin para hindi siya magkamali sa kanyang konklusyon. Kung anumang mga opsyon ang karapat-dapat para sa bawat isa sa atin. Hindi ganito ang Diyos. Ang tawag dito ay anthropomorphic na ideya tungkol sa Diyos. Ibig sabihin, itinutumbas natin at isinisisi sa Diyos kahit ang mga hindi perpekto nating mga gawain. Ang Diyos ay perpekto, hindi siya nagkakamali. Ang Diyos ay alam ang lahat. Walang hindi alam ang Diyos. Kilala niya sino man at ano paman, ang nakaraan, ang pangkasalukuyan, at ang panghinaharap ng bawat persona. Sa banal na Biblia, Bagong Tipan, sinasabing, huwag tayong maging luko-luko. Ang Diyos ay hindi maaaring sumbatan dahil kung anuman ang itinanim ng isang tao, yaon rin ang kanyang aanihin. Galatians 6:7. Ni Confucius, filosopong Tsino, ay ito ang sinabi na ang tawag ngayon ay ang gintuang batas. Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo ng iba. At sa mga Veda, dineklara ng pinakakataas-taasang Panginoon ay kung anumang aksyon ang ginawa ng isang tao, ito ay may kapantay at kabaligtarang reaksyon. Ibig sabihin ng kabaligtaran, yung ginawa niya sa iba, sa kanya naman mababalik. Lahat ng mga katuroang ito mula sa mga banal na kasulatan at dakilang mga personalidad sa iba't ibang panahon at iba't ibang panig ng mundo ay iisa lang naman ang pinupunto, ang batas ng karma. Ating inuulit, ang ibig sabihin ng karma ay aksyon, mabuti at o masamang aksyon. Sa parte natin, dapat ay atin na lamang tanggapin ang absolutong katotohanan ng may dakilang pagpapakumbaba. Nataglay ang bukas nating puso dahil wala naman ang paraan upang mabago pa natin itong material na kalikasan. Wala naman na talaga tayong magagawa ukol dito. Pero, kontra dito, kapag tayo ay lumalaho sa spiritual na mga gawain, yaon nga, mga walang kondisyong gawain, hindi makasariling gawain. Mga gawaing walang pag-iimbot, gawaing hindi nag-aantay ng kapalit. Direktang may kinalaman sa pagluluwalhati at pagsisilbi sa Diyos. Katulad ng pagkikinig at pagsasambit ng mga banal na pangalan ng Diyos, sinasamba siya, nagtratrabaho para sa Kanya, paghahangad na siya ay makasama at siya ay mabigyang kasiyahan, o kaya ay pagsilbihan siya
ng hindi direkta sa pamamagitan ng pag-aasista sa mga spiritual na guro na gumagawa ng ganitong mga aktibidad. Pag ang isang tao ay nakalahok na sa ganitong mga gawain na ang tawag ay Bhakti Yoga, ito ay akarma, walang karma. Ito ay ang karapat-dapat at likas na gawain para sa lahat na buhay na nilalang. Ito ay ang superior. Wala nang gawain na mas mataas pa rito sa kahulugan, sa layunin, o sa pagiging mabisa maliban dito. Ito ay ang inireresetang tungkulin para sa mga tao. Ito ay ang inirerekomendang proseso. Ang layunin ng meditasyon ay upang ituon ang isip sa pinakakataas-taasang kaluluwa, hindi sa kung anong malabong konsepto tulad ng sansinukob o kahit anuman o kahit sinuman yon, maliban sa Diyos. Ang ibig sabihin ng salitang Sanskrit na yoga ay pakikipag-isa. Ito ay ang pakikipag-unyon sa Diyos, ang pakikipag-isa ng individual na kaluluwa sa pinakakataas-taasang espiritu. Ang kalikasan ng unyong ito ay ang bhakti, pag-ibig, pagmamahal, isang relasyon. Hindi ito impersonal, hindi ito walang anyo. Ang unyong ito, Bhakti Yoga, ay ang kulminasyon ng lahat ng mga yogang landas. Ito ay ang tunay na yoga. Sa yogang ito ay mayroong dinamikong pagpapalitan ng pag-iibigan. Sa madaling salita, mayroong banal na pagmamahalang mga aktibidad, hindi walang kibuan, hindi tigal. Ang unyong ito ng pagmamahalan ay hindi kailanman salungat sa pinakapangunahin at pinakadakilang utos ni Hesukristo. Ibigin mo si Aba, ang pinakakataas-taasang ama, ang iyong buong puso, buong pag-iisip, buong pagkatao. Matthew 22:37 hanggang 38. Pero kapag ang Diyos, ang ating Ama, ay tulad ng isang matandang hukom na may mapanglaw na mukha sa isang korte, mukhang mahirap para sa ating kanyang maliliit na mga supling ang siya ay malapitan. Mahalin pa kaya? Oh my God! Katakot! Ang magaling dito ay ang pinakapangunahin at pinakadakilang utos ni Panginoong Hesukristo, ang mahalin ang Diyos Ama, ay nangyaring napakadaling sundin dahil ang Diyos ay napakaganda, napakakaakit-akit na hindi na magiging mahirap, bagkus napakadali lamang na tayo sa Kanya ay mabighani o ma-inlove. Yan ay ang orihinal na spiritual na anyo ng Panginoon.
na ang tawag ay Swarup. Ang ibig sabihin ng Sanskrita pangalang Krishna, ngalan ng Diyos, ay ang nag-iisang pinaka-kaakit-akit. Ang Diyos ay kilala rin bilang si Govinda, na ang ibig sabihin ay ang tagapagbigay ng transcendental na kasiyahan sa mga baka, sa kalupaan, at sa mga pandama. Ang Diyos ay kilala rin bilang si Madana Mohana, nang ibig sabihin ay siya na kahit pa si Cupido ay kanyang naaakit. At ang mga gawaing nabanggit, lalo't ang pagkikinig at pagsasambit ng mga banal na pangalan ng Diyos ay ginagarantiya ang isang tao ang isang spirito, ikaw, na iyong todong matikman ang tamis ng walang hanggang na pag-ibig sa Diyos na atin ang palagiang hinahanap-hanap. Sa pagdiktikim nitong pag-ibig sa Diyos na to, ito lang ang tanging paggagalingan ng tunay na kaligayahan para sa isang buhay na nilalang. Tayong mga kaluluwa, tayong mga persona. Ang ganitong mga aktibidad na ating nabanggit ay nakalilinis ng ating mga kasalanan at kung kaya't iniiba o binabago nito ang ating tadhana ng pagdurusa. Meron ng bantog na kasabihang, ang ating kapalaran ay nasa ating mga kamay. Ang mga sumusunod ay ang apat na ayos, panlipunan o apat na klase ng mga tao batay sa kanilang inireresetang mga tungkulin, trabaho, hanap buhay o kwalifikasyon. Merong Brahmin, pari, merong Kshatriya, administrador o kaya mga lumalaban sa gera. Ikatlo, Vaishya, negosyante, at ikaapat, Sudra, manggagawa, empleyado. Pero, para sa mga tagasunod ng Bhakti Yoga na landas, ganito ang sinasabi ng mga Veda para sa kanila. Ang isang tao ay maaaring maghangad, mamuhay ng daan-daang mga taon kapag siya ay tuloy-tuloy lamang na nagtatrabaho ng ganoon. Yung prescribed na duty niya. Dahil ang ganoong uri ng trabaho ay hindi siya magagapos sa batas ng karma. Ibig sabihin, yung mga trabahong nakasentro sa Diyos. Pag hindi nakasentro sa Diyos, ay hindi ka kasali ron. Wala nang alternatibong ganitong paraan para sa tao. Sri Upanishad, Mantra 2. Ngayon, tayo nang bumalik kung saan natin sinimulan ang usaping ito sa mga UFO. Kung kaya't, kapag ang mga ET na to, sakay ng kanilang ATV, ay may pagkakataong bumisita sa ating planeta,
Ang mga deboto ng Diyos ay nagkaka-interes din naman sa kanila. Noong mga bandang 70s, noong ang aking spiritual na guro, si Jagadguru Chris Butler, si Daswarupananda Paramahamsa Prabhupada, isang purong deboto ng Diyos, ay naabisuhan ng kanyang mga disipulo tungkol sa mga yaong mga UFO na nakikita di kalayuan sa kanyang ashram. Hindi niya binaliwala ang ideyang iyon. Katunayan, naging masigasig pa nga siya tungkol doon. Ang sabi niya, mga UFO, mga taga-ibang planeta, magaling! Hayaan niyong ma-meet ko sila upang sabihin ko sa kanila ang tungkol kay Panginoong Sri Krishna, Diyos. Ang wakas. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Marami pong salamat. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Put the microphone on his guitar. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribo, Nitai ko, Itay ko, Haribo. Haribo, Nitai ko, Itay ko, Haribo. Haribo, Itay ko, Itay ko, Haribo. Haribo, Itay ko, Itay ko, Haribo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Haribo, Nitai Gaur, Nitai Gaur Haribo. 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 Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Saraswarup Ananda Paramahamsa Jaya Jaya Saraswarup Ananda Paramahamsa Jaya Jaya Siddha Swarup Ananda Paramahamsa. Jaya Jaya Siddha Swarup Ananda Paramahamsa. Jaya Jaya Srila Prabhupada Jaya Jaya Gurudev Jaya Jaya Srila Prabhupada Jaya Jaya Gurudev Jaya Jaya Srila Prabhupada Jaya Jaya Gurudev. Jaya Jaya Srila Prabhupada Jaya Jaya Gurudev.